mga boss! Welcome na naman sa panibagong episode dito sa ating vlog. At ang topic natin ngayon, kung paano pabilisin ang iyong diesel. Ayun mga boss, kumusta kayo? So, nung nakaraang vlog natin, maraming nagtatanong kung ano ba daw ang mga upgrades or ano ba daw yung remap. Paano ba daw pabilisin yung sasakyan natin, lalo na yung diesel. Alam nyo mga boss, sa pagpapabilis ng sasakyan, iisa lang naman ang sagot dyan eh. Either tuning box or di kaya remap. Pero bago natin i-discuss yung remap at saka yung tuning box, di-discuss muna natin kung ano ang mga dapat nating gawin or dapat nating i-upgrade sa engine natin bago tayo magpa-remap. Bakit? If ever as is yan, stock yan, at saka pina-remap mo, oo, i-improve yung performance nya. Kaya lang hindi mo ma-maximize yung power na kayang ibigay ng engine mo. So, anyway, di-discuss natin yan paano. So, una, bago ka magpa-remap, magpalit ka muna ng drop-in filter, yung washable. Maraming brand dyan, merong K&N, merong BMG. Halos pare-pareho lang naman sila ng performance. Pinaka-importante lang na tandaan nyo is dapat original. Kasi marami na nagkalat na fake ngayon. Pag bumili kayo ng fake, sayang lang pera nyo. Tsaka hindi ganun kaganda yung performance na bibigay niya. So bakit washable air filter? Alam nyo mga boss, yung stock air filter natin, para lang siyang papel. Para siyang papel na may mga maliliit na butas, na para siyang face mask. Yung parang material na ginagamit sa air filter ng sasakyan is parang yung sa face mask, yung surgical mask. Ganun siya, parang papel pero may butas na maliliit na doon pumapasok yung hangin, para pagpasok ng hangin doon siya yung mag-filter ng mga dust particles, ng mga foreign materials, para hindi makapasok sa engine. So sobrang liit niya, hindi ganun kaganda yung higop ng hangin. So if ever na humigop siya, yung turbo mo humigop, hindi 100% ng hangin na pinihingi ng ECU mo ang mabibigay niya, kasi nga hindi ganoon kaganda ang airflow. So kailangan nating i-improve ang airflow. So ngayon, pag nagpalit kayo ng air filter na washable at saka yung BMG or K&N, ano siya, maganda yung pagka-filter niya, at the same time mas maganda yung airflow ngayon kasi mas marami ng yung hangin na nakakapasok is volume na, mas marami na. So ngayon, pag marami ng hangin yung napapasok, ito yung tandaan natin mga boss, yung power delivery ng sasakyan natin is naka-base sa fuel and air ratio. Yung mixture ng crudo at saka ng hangin. So pag reach ka in yung kasi yung purpose ng remap, ini-increase niya yung fuel and air mixture ratio. Yun. So yun, air filter for a better airflow. So mas maganda yung airflow, mas maraming supply ng hangin papuntang engine. Next, pangalawa is yung ating intake pipes. Ano yung intake pipes? Yun yung mga pipes na dinadaanan din mismo ng hangin galing sa turbo papunta sa ating engine. Bago kayo magpa-remap, it is highly recommended na napalitan yung intake pipes nyo ng stainless or di kaya aluminum. Bakit? Kasi dun sa paghigop ng turbo natin ng hangin, malakas na pressure or
matinding pressure yung hinihigop niya. So ngayon, yung turbo, yung intake pipes natin, habang dinadaanan ng hangin yon, nag-e-expand. Ay, diba? Nag-e-expand. So sa pag-expand nun, meron tayong a little bit, maliit lang naman na loss of pressure, pero sayang din yon. At saka isa din, if ever kasi nagpa-remap tayo, tapos stuck lang yung intake pipes natin, which is rubber, may tendency na mabutas. Kasi nga, sa pagre-remap, ini-increase natin yung performance yung ng turbo mo is, for example, 15 PSI. So after remap, gagawin niyang 20 PSI. So mas mataas na pressure yun. So ngayon, yung intake pipes natin na rubber, madaling mabutas kasi nga mayroong increase of pressure. So stainless or aluminum para magiging solid yung pasok ng hangin sa engine natin. So imagine this, pag higop, dire-diretso, hindi nag-expand yung rubber So yung hangin ting solid na solid yung pasok ng hangin doon papunta sa engine. Anong pangatlo is EGR, delete or blocking of EGR. Ano ba yung EGR? EGR stands for exhaust gas recirculation. Yung exhaust gas recirculation natin, as its name itself suggests, na yung usok ng tambucho natin parang rini-recycle niya. Nabalik niya doon sa intake natin para i-recycle, para yung buga ng engine natin hindi masyadong makarbon. So ayun, so ang purpose lang talaga ng EGR is for emission compliance. So ano naman ang downside pag hindi mo binlock yung EGR? So yung pag hindi mo binlock yung EGR, so syempre yung pumapasok na hangin na ni-recycle or rini-recirculate ng engine is mainit. So alam natin na pag malamig yung hangin na pumapasok sa engine, mas dense. So mas madaling sumabog. 'Di ba? Mas malakas yung putok pag malamig yung hangin na pumapasok sa engine. So ngayon, pag mainit yung pumapasok sa engine natin, so hindi siya ganoon kaganda yung effect niya. Pero anyway, ito disclaimer lang naman, boss. Optional lang naman pagpapaano lang. Kasi yung pinaka-purpose ng EGR natin is for maintenance. Kasi nga, pag hindi mo binlock yung EGR mo, syempre exhaust gas 'yon. And then minsan nagmi-mix ng oil kasi meron tayong doon sa ating breather na yung sa breather natin, binabalik din niya sa engine. So yung parang mist ng oil at saka yung exhaust gas nagmi-mix, yun yung gumagawa ng carbon soot. Yun yung carbon, yun yung bumabara sa intake manifold natin at saka sa EGR. So ngayon, pag naging barado yung EGR mo, restricted yung pagpasok ng hangin. Ganon. So, less performance yun, di ba? So ngayon, optional lang naman ang pagpapablock ng EGR. But, yun nga, malaki yung benefit na nagagawa pag na-block ng EGR Kasi nga, maganda yung pasok ng hangin. So ngayon, mapapansin nyo sa first three natin is all about intake, papasok na hangin. Yung air filter, yung intake pipes, pangatlo yung EGR. Ito namang pang-apat is optional. Depende rin sa hangin, pero ito naman yung sa tambucho, yung full exhaust or downpipe exhaust. So bakit kailangan nating magpalit muna ng downpipe exhaust or full exhaust? So yung recommended muna, pag wala pa kayong budget, pwede naman tayong magpa downpipe exhaust. Ano ba yung downpipe lang? Yung sa downpipe natin, ang papalitan mo lang is yung exhaust pipe na galing sa turbo papuntang middle. Bale, ang pinaka-purpose niya is i-eliminate natin yung catalytic converter. Ano ba yung catalytic converter? Ang catalytic converter, yun yung parang nagsasala ng exhaust gas natin. Bago siya dumaan ng muffler, dadaan muna siya ng catalytic converter para pinifilter niya para maging good to the environment. For emission compliance also, katulad ng sa EGR. So
So mostly siya paano siya. Kaya lang downside nun, yun nga, nakatulong ka sa environment. Ang downside nga lang nun, restricted yung paglabas ng yung exhaust. Kasi nga, medyo barado siya eh. Hindi siya free flow. Kasi nga, nagpalit ka na ng filter, intake pipes, nag-EGR block ka na. Mabilis yung pasok. So pag hindi ka nag downpipe exhaust, yung paglabas naman ng hangin ang restricted. So di ba? So ma-imagine nyo, ano siya, imbalance siya, masyado siyang imbalance. Kasi malakas yung pasok at saka pero paglabas, nahihirapan na siya. Ang mangyayari is magiging free flow na siya palabas. Magiging balance na siya doon sa intake mo at saka doon sa exhaust mo. Yung exhaust mo, 'di ba? Magiging balance na siya. So free flow na yung hangin. Malakas yung pasok, malakas din yung labas. So 'di ba hindi siya restricted. So ngayon kung meron pa kayong extra budget at saka gusto niyo maganda yung tunog ng sasakyan nyo, magpo-full exhaust na kayo. So ano yung full exhaust? Galing ng turbo papuntang tip, papalitan mo yun lahat. Kasi doon sa downpipe natin, yung first part lang yung pinalitan natin eh. Yung galing turbo lang naman at saka bago ka dumating ng muffler. Ngayon pag nagpa-full exhaust ka, papalitan talaga lahat pati muffler. So anong pinagkaiba ng downpipe at saka full exhaust? Yung downpipe natin, hindi magbabago yung tunog. Pero pag nagpa-full exhaust tayo, yung tunog is magiging brusko. So yun yung mangyayari pag nagpa-full exhaust tayo. So ngayon mga boss, natapos nyo na. It's about time na magpaparimap kayo. Ayun, ito na, dito tayo papasok. Pag na-set up nyo na yun lahat, and then nagparimap na kayo, yung tuner, mas madali na lang sa kanya. Mabibigyan niya yung talagang gusto mo, yung full potential ng engine mo. Kasi nga, walang masyadong restriction. Maganda na yung pasok ng hangin, maganda na yung labas ng hangin. So, walang masyadong restriction. Mas madali siyang i-tune, mas madali siyang itono. 'Di ba? Ganon din sa tuning chips. Yung tuning chips kasi, pinagkaiba nun sa remap, is yung remap kasi direct sa ECU. Is yung tuning chips naman, meron siyang dadaan na, yun nga, tuning box. Doon i-tune, and then yung sa box na yun yung magsisend sa ECU ng mga data. So ito, advice ko lang sa mga nagplano din magpa-remap, na gawin nyo muna yun bago kayo magpa-remap. Palitan nyo muna yung mga dapat palitan para iisang gastos lang. Ayun mga boss, saka nga pala, may nagtatanong magkano ba daw ang remap? Magkano? Alam nyo mga boss, marami ng tuner ngayon. Marami ng tuner. Ako, nagpa-tune ako, shout out Speedworks Engineering. Kay Speedworks Engineering ako. And ewan ko lang sa ibang tuner, maraming tuner dyan na nag-offer din ng magandang remap at a very good price. Yung sa Speedworks kasi, ang binayaran ko is, eto binayaran ko sa Speedworks tuning only is 30,000 pesos. 30,000 yon. So ngayon, meron na namang marami namang nag-offer ng mas cheaper na remap. Depende kasi yan sa tuner na sabi ko nga kanina. It's up for you to go para mag-research kayo kung sinong tuner ang mas mura mag-offer. At saka isa din pala, napili ko kasi yung Speedworks kasi known sila for producing or mas expert sila gumawa ng Mitsubishi. So nagkataon Strada yung unit natin. So parang may peace of mind ako kasi nga may track record na sila sa pag-tune ng Mitsubishi. So mayroon namang ibang nag-tune dyan. Maganda naman yung remap nila. Hindi lang ako familiar sa price nila. Kung yung sasakyan nyo naman is hindi nyo gustong ipa-remap, pwede nyo ding itry yung mga tuning box like yung Alphatech o di kaya yung ECU Shop. Nag-offer din sila ng mga tuning box. Magaganda din yun. So ayun mga boss, I hope you learned something today. Sana nakatulong ako sa inyo sa mga nagpaplanong magpa-remap. Sana nakatulong sa inyo ang video na to. Kung may mga questions kayo, post nyo lang sa baba, comment nyo lang para at least mabasa natin at matry nating masagot by next vlog. So ayun mga boss, salamat sa oras. Sana may natutunan kayo. Huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi pa kayo nagsasubscribe. Kayo sa mga bago nating vlog. Ngayon kasi magiging informative na yung vlogging natin. So magtuturo tayo kung anong kaya nating ituro sa mga kapwa natin diesel owners.
So ayun mga boss, shout out pala sa mga subscriber natin dyan, lalo na kay Tiger Matinong. Boss, kumusta kayo? Jojo Atay, sa Pagadian Car Enthusiast, salamat po sa inyong suporta. Kay Sir John Cleo, shout out sir. Kay Datu Borgi, boss, shout out sa'yo. Maraming salamat mga boss, at sana nag-i-enjoy kayo sa mga video yung gagawin natin. Asahan nyo, pagbubutihin natin yung vlog natin para at least ma-entertain din kayo, at saka ma-inform kayo sa mga bagay na dapat yung malaman sa pagpapabilis ng ating mga sasakyan. Ayun mga boss, Bionic Man signing out.